Okay mga guys, so nandito naman tayo sa ating YouTube channel, no, para magbigay ng reaction video. Itong bibigyan natin reaction video, ito yung mga balitang napapanahon sa ngayon, no. May init na balita tungkol sa West Philippine Sea. Alam nyo naman na ang West Philippine Sea, no, gustong-gustong kunin ng mga Chekwa, mga buwisit na yan. So, and also, siyempre, teka lang ha. Kung bago ka pa lang sa aking channel, mga guys ha, please like and subscribe na lang muna bago tayo mag-umpisa. Okay? Itong gagawa natin reaction video, ito komentaryo natin to, komentaryo, suggestion, kung ano yung mga nasasaloobin natin ha. So, pwede rin kayo mag-comments diyan. Okay, no? Itong bibigyan natin reaction video ay galing kay GMA Integrated News. Yan, no? So, please paki-subscribe din sa kanya kay GMA Integrated School. Ang pamagat, ito missile system ng US sa Northern Luzon, delikado kung targetin ng China ayon sa isang eksperto. Yun, ayun ang bibigyan natin reaction. Kasi meron ang US dinala kanilang missile system sa Northern Luzon. So, delikado daw, sabi ng mga ewan natin kung sino man nagsasabi delikado. Kung para sa akin okay yan, no, mga missile system. So, okay, mas maganda pa dito umpisahan na natin. Okay? Nagpapala isang grupo sa pwedeng idulot ng missile system ng Amerika na nakapwesto sa Northern Luzon. Para sa military exercise po yan. At saksi si Joseph Moro. Nasa isang hindi binanggit na lugar sa Northern Luzon ngayon, Siyempre, isang mid-range capability missile system o MRC system ng Amerika. Ito ang unang beses na nagdala ng ganito roon bilang bahagi ng Salaknip 24 o military exercise ng Amerika at Pilipinas. At gamit ito pwede magpakawala ng Standard Missile 6 at mga Tomahawk land attack missile. yun, ang galing. Yun. Sa balikatan exercises naman kasunod nito ay meron sa unang pagkakataon na SM-6 missile system na kayang umabot ng hanggang 300 nautical miles o lampas 500 kilometers. Yun. Ang distansyang yan mas malayo pa sa distansya sa pagitan ng pinakahilagang dulo ng Luzon Island at pinakatimog na dulo ng Taiwan na nagkataong may iringan ngayon sa China. Yun. Sabi ng isang grupo sa pagpayag sa mga missile launchers ng Amerika sa Pilipinas ay ipinapakita ng gobyerno ang intensyon laban sa China. Binibigyan daw nito ng pagkakataon ng Amerika na atakihin ng China mula sa Pilipinas. Pinapalala raw nito ang sigalot at inilalagay ang buhay ng mga Pilipino sa panganib kung magkagera. Dahil ang mga missile launcher ang una-umunong tatargetin ng China. Nanawagan ng grupo na tanggalin sa Pilipinas ang mga puwersa at armas ng Amerika. Pero sabi Teka lang Maraming nananawagan na tanggalin ang mga missile system ng US sa Northern Luzon, no? Kung para sa akin hindi dapat tanggalin kasi ayan nga magiging protection natin Kasi mahinang bansa tayo, no? Wala nga tayong mga kagamitang panggera ng mga bagong no? Tapos sasabihin ng mga ibang grupo tatanggalin. Para sa akin lang suwestyo lang to komentaryo hindi tayo kumbaga neutral para sa akin hindi dapat tanggalin yan kasi nga ang magiging protection natin di ba? Di ba? Kaya pwede rin kayo magkomento rin diyan guys. So ito yung mga missile system ng US sa Northern Luzon nakakalat na. So yun nagkaroon ng balikatan. Ayun, siguro iniwan na o siguro pa diyan na lang yan. Para sa akin okay yan na nandyan. Kumbaga ay depensa natin yan in case na magkaroon ng gulo galing sa Taiwan o galing sa China, siyempre nandiyan lang yan, nakaabang lang yan. So para sa akin okay lang yan So kaya maraming grupo dito sa Pilipinas na tumutulig sa ganyan ewan natin kung ano ba yun ambot kung bakit ganun sila. ng executive agent ng Balikatan 2024 na si Colonel Mike Lohico. We will not be firing the SM-6.
we are testing the feasibility of bringing this weapon system by air and offloading it into a secure and established space. Pero sabi rin ni Lohico, dahil sa lapit ng Taiwan kung kaya nasa Hilagang Luzon ang karamihan sa mga military exercises ng Amerika at Pilipinas. The purpose of an armed forces, why we exist, is really to prepare for war. There's no sugarcoating it. Oo nga naman. Siyempre para sa gera talaga po, para sa war talaga yung mga gamit na yung ganyan, no. Alam nga na pan-display lang yan. Tama yung sinasabi ni Lieutenant Colonel Lohico, no. Hindi yan pan-display, ginagamit talaga yan. That's absolutely true. Gayunman, hindi raw nakatuon sa China ang baligatang inaasahang Yes. dadaluhan ng 11,000 Yun. sundalong Amerikano at 5,000 sundalong Pinoy. With or Yun. without China, let's say for example in the parallel universe China did not exist, we would still be doing these exercises. Para sa isang maritime expert, mabuti nga nasa Hilagang Luzon ang mga military Yun. exercises dahil nandito Yes. ang dalawang maituturing na flashpoint o pwedeng pagsimulan ng sigalot, ang Taiwan at ang West Philippine Sea. Given the current geopolitical environment, okay, and concerns over China's increasing aggressiveness, it's all right, I think, to prepare for it. Mensahe rin daw ito sa rehiyon, bagaman hindi naman nakikisali ang ibang Southeast Asian na bansa sa issue. It shows that, in case of any contingency, then there is that capability to respond to it. And Yun. I think that gives at least some assurance, Yun. that anyone attempting to destabilize the region will not have an easy time. Yun. There's a deterrence factor Okay. as well. Sabi ng China, kapag nagdadala ng mga bansa mula sa labas ng rehiyon sa South China Sea para magpakita ng lakas at mangudyok, maaaring lumala ang tensyon. Hinimok nito ang Pilipinas na tumigil na sa maritime provocations at ang ibang bansa sa labas ng rehiyon na Ito naman China na to, no. Wala na siyang pakialam, no, kung anong ginagawa ng Pilipinas sa ng mga Pilipino dito sa ating bansa at sa loob naman ng ating teritoryo, no. Itong mga incheck na to napaka-buwisit talaga, no. Ang sarap pagkukutusin. No, lagi nakikialam sa mga sa kung ano ang ginagawa ng mga Pilipino. Nandun din sila tumutulig sa no, mga sila, no, mga walang hiya. Kalabahasa mga komunista sila. Kasi ang komunista, yung kung anong dikta ng gobyerno, ayun talaga yun, wala nang makapigil. Parang ginagawa nilang tuta yung mga Pilipino, no, itong mga China. Nakakabuisit, no. ang udyok ng gulo. Sabi naman ng DFA, ang labis na pagkamkam ng China sa dagat at agresibong mga hakbang tulad ng militarisasyon sa mga reklamasyon nito ang nakakapagpataas ng tensyon. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Okay, no. So ito, no. So alam niyo na, no, itong para sa akin itong mga missile system sa Northern Luzon para nga para sa akin na mas maganda yan, no. Mas maganda yan na nandyan lang yan kasi nga at least meron tayong mga pandepensa ba? Pandepensa laban sa mga manghihimasok sa atin. Lalong-lalo na mga incheck na yan na nakakabisit. Diba? So, yung mga ibang grupo dyan, ewan natin kung ano mga nasa isipan nila. Para sa akin, pwede lang kayong mang-komentaryo dyan, no, para sa atin, mas maganda yung nandyan ang mga gamit ng Amerika pandigma, at least naka-ready na, no? Kasi alam niyo naman ang sitwasyon ngayon, no? Talagang gustong-gusto talaga tayong sakupin ng China, lalo na West Philippine Sea, lalo ngayon, no? Na na naman sila, no? Nag-uumpisa na naman manakop ng ating isla, malapit pa naman sa Palawan, sa Sandy Cay, tsaka sa basta malapit sa Palawan na yun, no? So, kailangan bantayan ng ating gobyerno yan, hindi patulog-tulog lang. Baka next month, mayroon ng artificial island yung China dyan. Diyos ka, kawawang Pilipino. Unti-unti, dyan sa Sabina Shoal,
'Di ba? Ayun ang mga latest ngayon eh. No, nagtatayo na kumbaga nag-uumpisa na reclamation era na yung mga Chino diyan, no. So, once na umalis yung Philippine Coast Guard dyan, yak! Nandyan na lahat yan. Patay na. May, mga isang gabi lang, may isla na dyan ng mga China. Once na umalis, o hindi naghigpit ang ating gobyerno, ating Philippine Coast Guard dyan, sa Ayungin Shoal, tsaka sa, dyan, sa, ngayon, nasa Sandy Cay, ayan, no, nagtatayo na talaga. So, kawawa talaga. So, ano ginagawa? Puro daldal, puro papresko na ating mga Philippine Coast Guard, no? Diyos ko! Ay, nakakaya. Ano naman masasabi natin ng mga buong mundo na itong mga Pilipino, mga duwag? Diyos ko. Hindi naman sa gusto na natin magkagera. Ang gusto lang natin yung yung sitahin sila na palayasin, paalisin, sitahin kung ano ginagawa nila sa ating loob ng teritoryo. Ganon, hindi yung porket sisitahin, gigirahin na. Hindi naman ganon. Grabe naman. Ganon lang, takot na. Maninita ka lang, takot na yung Philippine Coast Guard. Ano yun? Sobra namang kaduwagan nun. Grabe, no? Baga, gera na ba yun? Katapat nun. Hindi siguro, maninita ka lang. Nasa loob ka lang naman ng teritoryo, no? Diyos ko. Ay, nako. Okay, no? O, hanggang dito na lang tayo, mga guys. Kung nagustuhan nyo mga ganitong mga reaction video, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel. Okay?